nating sundin, kundi ang lahat ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Parang sa ganoon ang pagpapala niya tumaloy sa atin. At lagi tayong magtagumpay sa lahat ng larangan ng ating buhay. Alam niyo, ang aming ipinag-aalala, yung sinasabi ng mga eksperto sa daigdig, mabigat ang masasagupan natin ng mga suliranin sa taong ito na 2014. Ang ilan sa sinasabi nila ay ang nauukol sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang ilan sa mga sinasabi nito ay yung mga mabibigat na mga kalamidad na masasakupan natin sa ating buhay. Kasi alam natin, hindi na titigil yan. Alam natin mangyayari talaga yan sa mundo sapagkat malapit na ang araw ng paghukom. Bahagi ng mga malatandaan para malaman natin malapit na ang araw ng paghukom. Kaya lang dapat tayo magpagkakulong hanggang sa wakas. Dapat natin maksalubay kung ating pagkaiglesia ng Kristo hanggang sa dapat paroon ng ating Panginoon. Pero paano natin magagawin? Kalaban natin ang kahirapan, kalaban natin ang mga pagsubok, kalaban natin ang mga magbibigat na suliranin at iba't ibang uri ng mga problema sa buhay. Kailangan natin ang mga sapagkat kung malaya, hindi natin magagawang maipagtagumpay ang ating pagkaiglesia ng Kristo. Ano kaya natin sa atin ang balang na kasulatan na dapat natin gawin para yung lakas na kailangan natin matanggap natin sa ating Panginoon Diyos, hindi na ang pagpapala niya, kundi yung lakas na nagmumula sa kanya para ang mahal ang pagsubok sa buhay ay makarating tayo hanggang sa hangganan. Pakinggan niyo, ganito sinasabi sa mga awit sa 138, 2 hanggang 3 ang patuloy pa. Ako ay sasamba sa iyong batang. Narinig pa niyo nila? Ulitin na natin yan. Ako ay sasamba sa iyong batang at magpupuli sa iyong pangalan dahil sa iyong mapagkandiling pagmamahal at dahil sa iyong kabuhan ng sapagkat iyong itinapos sa ilalim ng lahat ang iyong pangalan sa iyong salita at iyong kinakabila ang salita sa ilalim ng lahat ng iyong. Alam mo, ang sinasabi sa atin dito ay napakahalaga ng pagsamba. Kailangan tayo sumasamba sa Diyos. Ginagawa ang pagsasabi ng dato kung saan tayo dapat sumamba sa loob ng templo, sa loob sa isang bahay. Bakit po kaya napakahalaga niyan? Yung ating pag-isimasigurong pagsamba sa ating Panginoon ay nakakahawag natin ng bawat isang iglesia ni Kristo, lalo na sa panahon ito. Pakinggan yung kasunod ng araw na ako ay sumama. Pakinggan niyo. Sinagot ko at yung pinalakas ako ng kalakasan at kapangyarihan at katatagan na hindi masusuksusan mo. Bagaman ako ay lumalakad sa gitna ng kabuluhan, pasisiglahin mo ako. Iuunan mong iyong kamay laban sa galit ng aking mga damay at ang iyong kanang kamay ang maglililigtasan. Ang Panginoon ang magpapalakad sa bagay na nauukol sa akin ang iyong kawan at mapagkandiling pagmamahal. O Panginoon, ay pamamalagi magpakailan. Ano po ang sabi sa atin ng Biblia? Bakit po napakahalaga ng pagsamba? Bakit dapat nating pagtalagahan ang lahat ng mga pagsamba natin? Lalo na sa panahon ito. Sapagkat ang sabi sa atin, pagka may tumawag sa ating Panginoon Diyos, sa panahon ng ating pagsamba, piling kita tayo, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Yung hindi, bibigyan kanya tayo ng lahat. Sa buong makita kanya ng kapangyarihan, magmumula sa ating Panginoon. Hindi ka ganun kanya kung bakit tayo ang kagayon, Iglesia ni Cristo. Kung bakit
hanggang ngayon na itatagulog natin ang paglilingkod na ito. Kung tutuusin sa dami ng kalamidad, sa dami ng pagsubok, sa dami ng mga suliranin, salila itutulad tayo ng mga ngunit hanggang ngayon, nakatayo pa rin tayo, Iglesia ni Cristo pa rin tayo, dahil sa nakasang kapangyarihan na mula sa ating Panginoon. Kaya yun ang gusto kong ipagpapaawa sa Diyos para sa mga alin ka sa mga anak na nakakabit ng Pilipinas. Iba-iba ang kanilang iba-iba ang pagsubok nila sa kanilang buhay. Ngayon, pinipin mo silang pagkakal mo ang kanilang pilisan, ang kanilang pagsubok sa iyo sa Pilipinas, ang panagagahin sa kanilang buhay. Palagay natin mo ngayon sa pagkakalihan, wala ka ang maglalampasan. Bakit sinasyon ang nais namin sa dating ito? Ito ang pagkakalihan at kanilang nalapit ang lahat ng pagkakalihan. Pagalingin mo mga mga daraan, palakasin mo mga hihigil ang mga nasa kahirapan ito ang sama. Iyahan mo ang mga at ang pag-iusap ko sa iyo, hindi lang ngayon sa dating ito, hanggang mo sa bawat dati ng pangarap. Pagka sila papasok sa kanilang sayang samahan, pagka sila sasama sa iyo, salutuin mo sila, bago na makinig ang kanilang dati. Iusan mo ang kanilang dati. Ikaw ang aming pag-asa. Huwag kang lalayo sa iyong mga anak. Ano man ang mangyari sa iyong magkakapit, ang aming pag-iusap lang sa iyo. Huwag mo kaming pamamayaan, parang sa ganun. Nakapagtangulog kami hanggang sa wakas at makarating kami sa pangalang ligtas. Paspasan kayo ng Diyos, magpalain na kayo. Tulungan ka kayo at ipagkaroon ang inyong pangangailangan. Yan ang ating ilapit sa Diyos. Tumayo kayo tayo na. Ama, naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti mo. Napakabait mo po. Walang reservasyon sa mga anak mo. Narito ka. Kanina ka po nakatingin sa amin. Alam namin, kanina mo pa kami hinihintay sa amin. Totoo po, inilapit na kami sa iyo. Maraming tagapamahal ng pagkalahatan. Hindi kami nag-aalinlangan. Dininig mo yun. Sinagot mo yun. Bumabakot sa puso po namin ang kapangyarihan mo. Ang bisa ng iyong mga salita. Umikilos sa amin. Nagpapatibay, nagpapatatag ng aming loob, ng aming pag-asa, ng aming pananampalataya. Palibasa, alam mo po ang aming kalagayan. Alam mo kung paano kami naglalakbay. Saan man kami naroon, saan man kami nakatira. Tanaw na tanaw mo kami. Walang nakukubli sa iyo. Alam mo pinagdaraanan namin. Alam mo kung kalagayan ng ating pamilya. Alam mo kung sino baga may sakit. Alam mo baga kapos na kapos na marami
Ibahabol mo! Papawiin mo pag-anak mo! Pangako namin, hindi kami lilikod. Susunod kami sa iyo. Pangako yun. Magbubuga kami ng masagana. Maglilikod kami. Magpapagod buhay kami. Bibigyan ka namin ng kalmasanin. Ginoong Jesucristo, maraming salamat po. Hindi nagpapaawa. Hindi nagpalatan ng mga may hindi mo binigo. Inaliupo mo kami. Pinalakas mo kami lahat. Nagtagal mo pang pananampalataya namin. At ang pag-ibig namin sa iyo, Iglesia. Ama, ako namin sa puti ng panalangin. May isang bagay pang hihigil sa iyo. Napakakapal na bilang ng mga anak mo. Ayan mo po. Ang aming tagapamahan ng pagkalasan. Ama! Ama! Maawa ka! Maawa ka sa Iglesia! Kaunting panahon na lang, makararating na kami sa iyo. Hinihingi po namin sa pangunan ng lahat ng mga ministro, ng lahat ng mga may susulit. Pagpalain mo pa po ang kapatid na Eduardo Manalo! Pagkalit mo araw-araw! Kami lang magkapatid. Kami na lang. Kami na lang magdalag sila. Kailangan sila ng Iglesia. Sila po ang kanilang buong pamilya at sayan mo. Ibatanggol mo. Hanggang sa makarating kami sa aming kaligtasan. Purihin ka, Ama! Purihin ka, Ama! Tinatambak na namin ka. Pagkawan ako ba ng aming mga pagkukulang pa? Salamat kong muli sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ah.